Kapag dumayo sa iba't ibang mga probinsya, siguraduhin pong mag-stop over sa mga palengke. Kasi you'll never know what you're gonna get. Tuwing linggo sa palengke ng Oroquieta City sa Misamis Occidental, parang may pelikulang tumatabo sa takilya. Kato niya, sir. Lukot, balog, pili na kayo. Suwake, amahog, kinasunam, 50 lang na. Ang tawag nila rito, tabuan o yung mga nakahilera rito, tabo-tabong seafood at seashells. Meron ditong tuyo o sea urchin, sea cucumber, talaba at seaweeds. Pero sa lahat ng ito, ang para sa matatapangang sigmura, ang tinatawag nilang bulbog o dikya na kinakain ng hilaw. Ang pamilya ni Aling Lolita, nagbebenta nito ng 20 pesos kada baso. Ang asawa ni Aling Lolita na si Mang Fidel ang nanghuhuli ng mga dikya. Alas 7 pasado pa lang ng umaga, pumapalaot na si Mang Fidel kasama ang kanilang mga anak para manghuli nito. Gano'ng karami po yung jellyfish, Nay? Klating balde. Sa kanilang bahay, isa-isang nilinis ni Aling Lolita ang mga dikya. Binanlawan sa tubig na tabang para madali raw ang mga ito mamatay. Tinanggal din ang utak at makating bahagi nito. Mabaho yan kung hindi yan tanggalin. At saka nilagyan ng tabon-tabon o prutas na pampalasa. Nung hindi na madulas, isa-isang hinimay hanggang naging pira-piraso. Hindi may malasa yung jellyfish kung walang suka. Lagyan mo na yung suka at saka panimpla para masarap. Medyo malambot, hindi malansang. Sarap yun, ang kainan ng lumpia. Dahil nasa tabing dagat lang ang Oroquieta City, sagana sa sariwang seafood ang kanilang pamilihan. At ang isa pang pinapakyaw rito, ang tinatawag nilang dayo o sausawan na gawa sa laman loob ng isda. Nahahawig ito sa bagoong. Yun nga lang, ang binuburo, hindi yung laman ng isda, kundi yung atay nito at bituka. Dito mismo sa tabi ng palengke, binabagsak at tinatanggalan ng mga laman loob ang mga nahuling tuna. Nung araw na yon, nakaabang na ang nagdadayok na si Aling Elvira. Ano kilo, Day? 150. Doon sa Sultan Kudarat, doon kami naggaya ng gawa ng dayok. Doon kami natuto sa mga magulang. Sayang yung bituka kung itapon. Gawain na lang namin ng dayok para mabinta. Linisin natin, tagtaron pa. Una muna niyang nilinis ang mga atay at bituka. Nilagyan ng asin para mawala ang tubig nito. Natuyo, binudburan muli ng asin, pampalasa. Pagkatapos, lagay doon sa karapon. Experience na namin, isang buwan lang hindi pwede malambot. 2 buwan, tikman namin, malambot na. Sa paggawa ng dayo, kailangan daw ng matinding pasensya. Lalo pat hindi ito agad-agad na ibibenta. Kailangan kasing maghintay ng 2 buwan bago ito maburo ng tuluyan. Malalaman daw kung pwede nang kainin ang naburong dayo kapag hindi na malansa ang amoy nito. Mabango na, pwede na kainin. Ang dayok ni Aling Elvira, 120 pesos kada garapon. Perfect na sausawan sa mga isda at malinamnam din daw isabaw sa kanin. Malasa, medyo maalat, pero masarap talaga. Maasim na maalat, hindi pa po masarap amuyin. Sa mga putok-batok gang naman dyan, sugod na sa palengke ng Carcar City sa Cebu, kung saan nakahilera ang 100 stalls ng lechon Cebu na pwedeng bilhin ng patingi-tingi. Sa dami nga ng mga nagle-lechon dito, mahigpit ang kompetisyon, kaya kanya-kanya silang diskarte sa paghikayat ng mga customer. Ang iba, halos nang hihila na ng mga namamalengke. Pakulo naman ang iba, free taste. Ang presyo, pwedeng tawaran. 1 kilo. 2 kilo. Pero sa lahat ng stalls dito, ang isa raw na madalas sold out, ang Okas Lechon. Welcome to Cooperative Lechon. Bili na kayo, puro bago yung lechon namin. Malutong pa yung balat.
Mahigit isang dekada nang nagtitinda rito sa palengke ng Karkar ang pamilya ni Oka. Noong 2000, nag-umpisa ako, ang ama ko, ang lechon, yan ang una niyang negosyo dito sa Karkar. Ninuno namin yan ang chicharon at lechon. Ang kanilang sikreto, native na baboy lang daw ang kanilang nililitsyon. Juicy, ang laman malambot, ang balat ay malutong. Dito sa maliit na poultry farm, nililitsyon ang mga maiitim na native na baboy na kadalasang maliliit pa. Ang malaki wala lang lasa, magandang quality. Mabango. Ito ang pangpalasa ng lechon. Ilagay namin dito. At pagkatapos ito, lagyan namin ng patis. Makalipas ang isang oras, kitang-kitang malutong na ang balat. Balik na. Malambot na ito. Ito. Luto na to. Agad na dinadala sa palengke para maibenta. 350 pesos kada kilo. Mas mura kumpara sa mga nabibiling lechon sa mga kainan na may pwesto. Dito sa palengke, pwede mo na ritong kainin. Kapares na puso o kanin na nakalagay sa hinabing dahon ng nyog. Pangontra umay, may atsara. Pwede siyang kahit walang sauce, may lasa na yung karne niya. Yung nalalasahan ko itong tanglad, tapos parang meron siyang fruity. Tapos yung balat manananom mo talaga yun. Sa negosyong ito, nakapagpundar na si Oscar ng sarili niyang sasakyan. Proud na proud po ako. Kilala na po ako sa Cebu dahil sa native lechon. Parang naiba na ang aking pagkatao. Noong una, wala silang yaya. Ngayon, meron na lang yaya ang 3 kong maliit. Hindi nila kumakain ng mga tira-tira. Mula Cebu, dumayo naman tayo sa palengke ng San Fernando City sa Pampanga kung saan nakahilera ang mga malalaking batya. Hindi panlaba, kundi pang food trip, buffet style. Kaya naman ang tawag nila rito, batya-batya. Ang nakaisip ng gimmick na ito, ang nanay ni Marilu. Sa dami raw kasi ng kanilang iniluluto, hindi na nagkakasya sa mga ordinaryong kawali. Kaya sa aluminum na batya na lang, para rin daw mapanatiling mainit ang pagkain. Nung unang magtinda siya noon, nung maliliit pa kami, siguro naniniwala siya na swerte yung bilog. Mula noon, gamit na niya ay batya. Ang kanilang best sellers, sisig at kilawin. Isa pa sa kanilang mga specialty na kailangan mo nga lang orderin, lengua. Aside sa mahirap na siyang lutuin, mahirap pa yung supply. Yung kasi sa amin, talagang dila ng baboy yung gamit namin. Hindi ka gaya ng iba, yung ginagamit na lang nila is yung part ng lomo ng baboy. Nang ilalagay ang margarine, sibuyas at saka bawang. Ito yung papasarap, yung dila ng baboy. Lengguang batya-batya, everyone. Bili na! Kakaiba siya. Yung sauce niya parang may ibang lasa. Manyaman niya. Sakto lang po yung lambot ng baka. May ulong po si nanay yan natikman. Ang lamlam po siya. Pas din sa dila. Pero di ko po siya alam na dila. Oh, hindi ba? Paminsan-minsan, mas masarap kumain sa palengke. Lalo na kung kapos sa budget. Pero ang hanap pa rin, masarap at authentic. Tamang-tamang #foodporn. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.